Sa bawat yugto ng ating buhay, may mga pagkakataong pakiramdam natin ay naliligaw tayo, hindi natin alam kung anong gagawin, o tila ba paulit-ulit lang ang ating mga pagkakamali. Pero paano kung ang mga famous thinkers sa kasaysayan ay may maibabahaging karunungan upang gabayan tayo? Paano kung ang kanilang mga aral ay makakatulong sa atin upang makamit ang tagumpay, kaligayahan, at mas malalim na pag-unawa sa ating sarili at sa mundo? Mula sa sinaunang pilosopo hanggang sa modernong leader, ang kanilang mga salita ay nagsisilbing gabay upang malampasan ang hamon ng buhay. Sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang 20 makapangyarihang aral mula sa mga famous thinkers sa kasaysayan, mga aral na maaaring magbigay linaw sa iyong paglalakbay patungo sa mas magandang kinabukasan. Kaya't kung gusto mong matuto ng mahalagang life lessons na magpapalakas ng iyong loob, magbibigay sa iyo ng inspirasyon, at tutulong sa iyo upang harapin ang buhay ng may tapang at determinasyon, panatilihin ang panonood hanggang sa dulo. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel, at i-click ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang iba pang motivational content na makakatulong sa iyong pag-unlad. Ang buhay ay hindi sinusukat sa bilang ng hininga, kundi sa mga sandaling nagpapahinto ng ating paghinga. Maya Angelou. Aral, ang tunay na kahulugan ng buhay ay hindi nakasalalay sa haba ng ating panahon kundi sa mga makabuluhang karanasan. Halimbawa, isipin mo ang isang matandang lalaki na buong buhay niyang inuna ang trabaho at hindi naglaan ng oras sa kanyang pamilya. Sa kabilang banda, may isang taong hindi man nagtagal sa mundo, ngunit ginamit ang bawat sandali upang magmahal, magbigay inspirasyon, at mag-iwan ng marka sa puso ng iba. Sa huli, hindi ang dami ng taon ang sukatan ng isang buhay na sulit, kundi ang mga alaala at koneksyong ating naipon. Paano mo ito maipapamuhay? Magsimula ng isang bucket list ng mga bagay na gusto mong maranasan. Gumugol ng oras sa mga mahal mo sa buhay at likhain ang mga sandaling sulit alalahanin. Huwag matakot sumubok ng bago at lumabas sa iyong comfort zone. Tandaan, hindi ang dami ng taon ang mahalaga, kundi ang lalim ng mga sandaling iyong nabuhay ng tunay. Ang tanging alam ko ay wala akong alam. Socrates. Aral, ang tunay na matalino ay yaong bukas ang isip na patuloy na matuto at umamin kung may hindi siya alam. Halimbawa, si Juan ay isang fresh graduate na pumasok sa isang malaking kumpanya. Sa halip na magpanggap na alam na niya ang lahat, mas pinili niyang magtanong at matuto mula sa kanyang mas may karanasang mga katrabaho. Sa paglipas ng panahon, siya ay naging mas mahusay dahil sa kanyang pagpapakumbaba at determinasyon na patuloy na matuto. Paano mo ito maipapamuhay? Maging bukas sa bagong kaalaman at huwag matakot magtanong. Makinig sa payo ng mas may karanasan at gamitin ito upang lumago. Huwag ikahiya ang hindi mo alam, lahat tayo ay patuloy na natututo sa buhay. Tandaan, ang pagiging bukas sa kaalaman ay tanda ng tunay na katalinuhan. Maging pagbabago na nais mong makita sa mundo. Mahatma Gandhi. Aral, kung gusto mong magkaroon ng mabuting pagbabago sa paligid mo, magsimula ito sa sarili mo. Halimbawa, si Ana ay madalas magreklamo tungkol sa basurang nagkalat sa kanilang barangay. Sa halip na hintayin ang iba na kumilos, siya mismo ang nagsimula ng clean-up drive tuwing weekend. Dahil sa kanyang inisyatiba, marami ang sumama, at unti-unting naging mas malinis ang kanilang komunidad. Paano mo ito maipapamuhay? Kung gusto mong makita ang disiplina sa iba, maging disiplinado ka muna. Kung nais mong lumaganap ang kabutihan, magsimula sa maliliit na gawa ng kabaitan. Huwag maghintay sa iba para sa pagbabago, ikaw mismo ang unang kumilos. Tandaan, ang mundo ay nagbabago hindi sa pamamagitan ng reklamo, kundi sa pamamagitan ng aksyon. Kung iniisip mong kaya mo o hindi mo kaya, tama ka. Henry Ford. Aral, ang pananaw natin sa sarili ang nagtatakda ng ating tagumpay o kabiguan. Halimbawa, si Mark at si Leo ay parehong nangangarap magtayo ng negosyo. Si Mark ay positibo at naniniwalang kaya niyang magtagumpay, kaya kahit maraming pagsubok, patuloy siyang naghanap ng solusyon. Si Leo naman ay laging may takot at duda, kaya hindi niya sinubukan. Makalipas ang ilang taon, si Mark ay may matagumpay na negosyo, habang si Leo ay nanatiling nangangarap lamang. Paano mo ito maipapamuhay? Iwasan ang negatibong pag-isip at palitan ito ng kaya ko ito. Magkaroon ng growth mindset, ang pagkakamali ay bahagi ng pagkatuto. Huwag hayaan ang takot ang pumigil sa iyo sa pagsubok ng bagong bagay.
Tandaan, ang unang hakbang sa tagumpay ay ang paniniwalang kaya mong magtagumpay. Hindi mahalaga kung gaano kabagal ka, basta't hindi ka humihinto. Confucius. Aral, ang mahalaga sa buhay ay ang patuloy na pagsusumikap kahit mabagal ang progreso. Halimbawa, si Ella ay nagsimula ng negosyo, ngunit hindi agad nakakuha ng maraming customer. Sa halip na sumuko, patuloy siyang nagsikap, nag-advertise, at nagbigay ng magandang serbisyo. Pagkalipas ng isang taon, unti-unti niyang nakuha ang tiwala ng mga tao, at ngayon ay may loyal na mga customers siya. Paano mo ito maipapamuhay? Huwag madismaya kung hindi agad magbunga ang iyong mga pagsisikap, ang bawat hakbang, kahit mabagal, ay patungo sa tagumpay. Magtakda ng maliliit na goals at i-celebrate ang bawat tagumpay, gaano man ito kaliit. Patuloy na magtulungan at mag-aral upang maging mas mahusay sa iyong ginagawa. Tandaan, ang tunay na tagumpay ay hindi laging mabilis, ngunit tiyak ito kung hindi ka titigil. Walang sinuman ang makakapagpaalipusta sa iyo nang wala kang pahintulot. Eleanor Roosevelt. Aral, ang tingin ng iba sa iyo ay hindi mahalaga kung hindi mo ito pahihintulutan. Ikaw ang may kontrol sa sarili mong halaga. Halimbawa, si Carla ay madalas na binabatikos ng ilang tao dahil sa kanyang hitsura at mga desisyon sa buhay. Sa halip na magpaapekto, pinili niyang mahalin at tanggapin ang sarili. Hindi siya nagpadala sa opinyon ng iba at mas pinili niyang ipagpatuloy ang kanyang mga pangarap, naging inspirasyon pa siya sa iba. Paano mo ito maipapamuhay? Huwag mong hayaan na ang opinyon ng ibang tao ang magdikta ng iyong halaga. Tanggapin ang iyong mga kahinaan at kalakasan, ito ang bumubuo sa iyong pagkatao. Maging mapanuri sa mga tao at sitwasyon na nakapaligid sa iyo, piliin lamang ang mga bagay at tao na nagbibigay suporta at positibong epekto sa buhay mo. Tandaan, ang iyong halaga ay hindi nakadepende sa sinasabi ng iba, kundi sa kung paano mo tinitingnan at pinahahalagahan ang iyong sarili. Ang katalinuhan ng walang karakter ay walang silbi. Aristotle. Aral, ang talino ay hindi sapat upang magtagumpay, dapat itong samahan ng mabuting asal at integridad. Halimbawa, si Paulo ay isang matalino at mahusay sa kanyang trabaho, ngunit siya ay may ugali ng pandaraya at pagpapanggap. Dahil dito, nawalan siya ng tiwala mula sa kanyang mga kasamahan at hindi siya tinalaga sa mga mas mataas na posisyon. Samantalang si Luis, na hindi kasing talino ni Paulo pero tapat at may integridad, ay patuloy na umaangat sa kanyang karera dahil sa kanyang pagpapakita ng tunay na karakter. Paano mo ito maipapamuhay? Magpakita ng respeto at integridad sa bawat desisyon at aksyon na gagawin mo, hindi lamang sa trabaho kundi pati sa personal na buhay. Iwasan ang mga shortcuts na maaaring makasira sa iyong karakter, kahit pa magdulot ito ng pansamantalang tagumpay. Gamitin ang iyong talino hindi lamang para sa sarili, kundi upang makapagbigay serbisyo sa iba at magtulungan. Tandaan, ang tunay na tagumpay ay hindi nakasalalay lamang sa katalinuhan, kundi sa kabutihang loob at tamang moralidad. Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin nila sa iyo. Confucius. Aral, dapat tayong maging makatao sa ating pakikitungo sa iba. Halimbawa, si James ay palaging magalang at tapat sa kanyang mga kaibigan at katrabaho. Isang araw, nakatagpo siya ng isang kasamahan sa trabaho na nahulog at nadapa. Imbes na manood lang, agad siyang tumulong at inalagaan ang kanyang katrabaho. Dahil dito, marami ang nagpasalamat at tumaas ang respeto sa kanya, pati na rin ang kanyang mga relasyon sa mga katrabaho. Paano mo ito maipapamuhay? Tratuhin ang iba ayon sa kung paano mo nais-tratuhin sila, may paggalang, malasakit, at kabutihan. Iwasan ang pagiging makasarili at maging handang magbigay ng tulong kapag kinakailangan. Kung gusto mong respetuhin, magpakita ng respeto sa iba, maging sa maliliit na bagay. Tandaan, ang kabutihan at malasakit sa iba ay nagbabalik sa atin sa mas magagandang paraan. Sa gitna ng kahirapan ay may oportunidad. Albert Einstein. Aral, ang mga pagsubok ay nagbibigay ng pagkakataon upang matuto at lumago. Halimbawa, si Tina ay nawalan ng trabaho dahil sa isang krisis pang-ekonomiya. Sa halip na magdesperado, naghanap siya ng mga paraan upang mapabuti ang kanyang sarili, nag-aral siya ng bagong skill at nagsimula ng online business. Sa kalaunan, nagtagumpay siya at naging mas matagumpay kaysa noong una. Paano mo ito maipapamuhay? Huwag mawalan ng pag-asa sa oras ng pagsubok. Tingnan ang mga pagsubok bilang pagkakataon upang matuto at magbago.
Maghanap ng mga alternatibong solusyon sa bawat problema at maging bukas sa mga bagong ideya. Pagtibayin ang iyong mindset na ang bawat pagsubok ay may dahilan at may kaakibat na oportunidad para sa paglago. Tandaan, ang pinakamalaking tagumpay ay madalas nanggagaling mula sa pinakamahirap na panahon. Ang buhay ay 10% kung ano ang nangyayari sa iyo at 90% kung paano ka tumugon dito. Charles Swindoll. Aral, mas mahalaga kung paano mo hinaharap ang mga pangyayari kaysa sa mismong pangyayari. Halimbawa, si Marco ay naaksidente at nawala ng kanyang sasakyan. Sa halip na magmukmok at magalit sa kapalaran, pinili niyang maging positibo. Gumamit siya ng pampasigla at nakita ito bilang pagkakataon upang makapag-ipon at bumili ng mas magaan na sasakyan. Sa kabila ng kanyang kalagayan, napanatili niya ang positibong pananaw at mabilis niyang nakuha ang mas mataas na kalidad ng buhay. Paano mo ito maipapamuhay? Sa bawat hamon, tandaan na ikaw ang may kapangyarihan kung paano ito haharapin. Mag-focus sa mga solusyon kaysa sa mga problema, gamitin ang bawat pagsubok bilang pagkakataon na mapabuti ang iyong sarili. Palitan ang negatibong reaksyon ng mga positibong aksyon upang mas mapabuti ang iyong kalagayan. Tandaan, ang ating reaksyon sa mga pangyayari ang magdidikta ng ating tagumpay, hindi ang mga pangyayaring iyon mismo. Ang tunay na leader ay hindi tagasunod ng opinyon ng iba, kundi tagapagbigay ng direksyon. Napoleon Bonaparte. Aral, ang tunay na leader ay may sariling pananaw at hindi natatakot gumawa ng desisyon. Halimbawa, si Lara ay isang team leader sa isang kumpanya na may mga kasamahan na hindi sumasang-ayon sa kanyang mga plano. Bagamat may mga opinyon ang iba, nanindigan siya sa kanyang desisyon at ipinakita ang kanyang mga dahilan. Dahil dito, natulungan niyang magtagumpay ang team at makamit ang kanilang mga layunin at naging inspirasyon siya sa mga kasama niyang sumunod sa mga tamang direksyon. Paano mo ito maipapamuhay? Bilang leader, maging kumpiyansa sa iyong mga desisyon at hindi matakot na magtayo ng sariling landas. Makinig sa opinyon ng iba, ngunit huwag hayaang mawalan ka ng sariling pananaw. Magkaroon ng lakas ng loob na manguna at gabayan ang iba sa tamang direksyon, kahit na mahirap. Tandaan, ang tunay na leader ay hindi sumusunod lamang, kundi may kakayahang magbigay ng direksyon para sa kabutihan ng nakararami. Ang kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng pera kundi sa dami ng iyong kasiyahan. Dalai Lama. Aral, hindi pera kundi kasiyahan at kapayapaan ng loob ang tunay na yaman. Halimbawa, si Ana ay may simpleng buhay, may maliit na negosyo, masaya sa pamilya, at puno ng kasiyahan sa kanyang mga simpleng bagay. Si Carlo naman ay may maraming pera, ngunit palaging stressed at hindi kontento sa buhay. Sa huli, natutunan ni Carlo na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa kakayahang magpasalamat at mag-enjoy sa mga simpleng kaligayahan ng buhay. Paano mo ito maipapamuhay? Magpasalamat sa bawat biyaya at masayang sandali, kahit pa ang mga simpleng bagay. Huwag gawing sukatan ng tagumpay ang material na bagay, ang tunay na yaman ay nasa kaligayahan at kapayapaan ng loob. Maglaan ng oras para sa mga mahal mo sa buhay at huwag kalimutan ang halaga ng pagmamahal at pagkakaibigan. Tandaan, ang kayamanan na nagbibigay ng tunay na kasiyahan ay ang kayamanang hindi matutumbasan ng pera. Ang isang barkong hindi alam ang pupuntahan ay walang tamang hangin. Seneca. Aral, mahalaga ang layunin sa buhay upang hindi maligaw ng landas. Halimbawa, si Roll ay isang tao na walang malinaw na layunin sa buhay. Dahil dito, madalas siyang magpalipat-lipat ng trabaho at hindi nagtatagal sa isang bagay. Ngunit nang matutunan niyang magtakda ng mga layunin at magplano ng maayos, natutunan niyang mag-focus sa kanyang mga pangarap at nagsimula siyang magtagumpay. Ang mga layunin na itinakda niya ay naging gabay niya sa kanyang buhay. Paano mo ito maipapamuhay? Magtakda ng malinaw na layunin sa buhay, magtakda ng mga short-term at long-term goals upang magabayan ka sa iyong landas. I-assess ang iyong mga values at passion, at tiyaking ang iyong layunin ay align dito. Iwasan ang pagiging pabigla-bigla at mag-focus sa mga hakbang na magdadala sa iyo sa iyong mga pangarap. Tandaan, kung wala kang layunin, magiging mahirap magtagumpay, ngunit ang malinaw na layunin ay magdadala sa iyo sa tamang direksyon. Ang edukasyon ay ang pinakamakapangyarihang sandata na maaari mong gamitin upang baguhin ang mundo. Nelson Mandela. Aral, ang kaalaman ay may kakayahang magdulot ng pagbabago sa buhay at lipunan. Halimbawa,
Isa, pagtulong sa komunidad. Kung ikaw ay may kaalaman sa mga isyu tulad ng kalusugan, kapaligiran, o teknolohiya, maaari mong gamitin ito upang magbigay ng edukasyon sa iba. Halimbawa, maaari kang mag-organisa ng mga workshop o seminar sa iyong komunidad para magturo ng mga simpleng solusyon sa mga problemang kinakaharap nila, tulad ng waste management o tamang nutrisyon. Dalawa, pagpapalawak ng oportunidad. Sa pamamagitan ng edukasyon, matututo ka ng mga kasanayan na magagamit mo upang makapagtrabaho o magsimula ng negosyo. Ang kaalaman na nakuha mo ay magbibigay sa iyo ng mas maraming oportunidad para magtagumpay sa buhay, at makakatulong ka ring magturo sa iba upang mapabuti ang kanilang kalagayan. Paano mo ito maipapamuhay? Magpatuloy sa pag-aaral. Hindi natatapos ang edukasyon sa eskwela. Patuloy na maghanap ng mga oportunidad para matuto, kahit na sa mga libreng online courses, mga libro, o pagtutulungan sa iba. Ibahagi ang iyong kaalaman. Ang pagbabahagi ng iyong natutunan sa ibang tao ay isang paraan upang magdulot ng pagbabago. Maaaring magturo ka sa mga kabataan o sa mga nangangailangan ng karagdagang kaalaman upang magtagumpay. Magkaroon ng malasakit sa kapwa. Isang paraan ng pagpapamuhay ng edukasyon ay ang maging mas maalam at sensitibo sa mga isyong panlipunan. Sa pamamagitan ng iyong kaalaman, makakatulong kang magbigay ng solusyon sa mga problema ng iyong komunidad. Sa ganitong paraan, may papamuhay natin ang kahulugan ng edukasyon bilang isang sandata na kayang baguhin ang ating mga buhay at ang ating lipunan. Ang oras mo ay limitado, huwag mo itong aksayahin sa pamumuhay ayon sa sinasabi ng iba. Steve Jobs. Aral, huwag mong hayaang diktahan ng ibang tao ang direksyon ng iyong buhay. Halimbawa, 1. Pagtuklas ng iyong passion. Kung ikaw ay laging sumusunod sa opinyon ng iba tungkol sa kung anong karera o landas ang dapat mong tahakin, maaari kang mapagod at mawalan ng motibasyon. Halimbawa, kung ang ibang tao ay nagsasabing mag-aral ka ng kursong hindi mo gusto, pero ikaw ay mas interesado sa sining o teknolohiya, maglaan ka ng oras upang matutunan ang bagay na makapagbibigay sa iyo ng kasiyahan at tagumpay sa iyong sariling paraan. 2. Pagtanggi sa mga inaasahan ng iba. Halimbawa, kung ang mga kaibigan o pamilya mo ay may ibang pananaw tungkol sa kung paano mo dapat gamitin ang iyong oras o pera, kailangan mong maging matatag sa iyong mga desisyon. Kung gusto mong magsimula ng negosyo, mag-aral ng bagong skill, o maglakbay, huwag hayaang hadlangan ka ng opinyon ng iba. Paano mo ito maipapamuhay? Kilalanin ang iyong sarili, maglaan ng oras upang alamin kung ano ang talagang mahalaga sa iyo. Ano ang iyong mga pangarap? Ano ang iyong mga layunin sa buhay? Sa pamamagitan ng masusing pagninilay, matutukoy mo kung anong mga hakbang ang dapat mong gawin para magtagumpay ayon sa iyong sariling hangarin. Magtakda ng mga personal na layunin, huwag magpadala sa mga layunin o expectations ng iba. Magtakda ka ng mga layunin na makapagbibigay sa iyo ng kasiyahan at pag-unlad. Magkaroon ng malinaw na plano at huwag matakot sumubok ng mga bagong bagay na maaaring magdala ng mas maraming oportunidad. Maging matatag at magtiwala sa iyong sarili. Minsan, ang mga opinyon ng iba ay makakatulong, pero ang iyong sariling desisyon pa rin ang pinakamahalaga. Kung naniniwala ka sa iyong kakayahan, mas madali mong matutunan ang pagtanggi sa mga bagay na hindi makakatulong sa iyong personal na paglago. Sa ganitong paraan, may papamuhay natin ang mensahe ni Steve Jobs. Gamitin ang iyong oras sa paggawa ng mga bagay na makapagbibigay ng tunay na halaga at kasiyahan sa iyong buhay. Ang lahat ng bagay ay mahirap bago ito maging madali. Thomas Fuller. Aral, lahat ng bagay ay nangangailangan ng pagsisikap bago makamit ang ginhawa. Halimbawa, noong una, nahirapan si Miguel sa pagtutugtog ng gitara. Pero dahil sa araw-araw na pagsasanay, natutunan niya ito at naging magaling na musikero. Ang quote ni Thomas Fuller ay nagsasabi na ang lahat ng bagay ay may mga pagsubok at hirap bago natin makamtan ang tagumpay o ginhawa. Mahalaga ito bilang paalala na ang mga pagsusumikap at sakripisyo ay bahagi ng proseso. Halimbawa, 1. Pag-aaral ng bagong kasanayan. Halimbawa, kung nais mong matutunan ang isang bagong wika o skill, hindi ito magiging madali sa simula. Magiging mahirap magbasa, magsalita, at mag-ensayo, ngunit sa patuloy na pagsasanay at dedikasyon, magiging madali at natural na ang mga bagay na ito sa paglipas ng panahon. 2. Pagbuo ng negosyo. Ang pagtatayo ng negosyo ay puno ng mga pagsubok, mula sa paghahanap ng kapital, pagbuo ng plano, at pagsunod sa mga regulasyon. Ang unang taon ay madalas ang pinakamahirap, ngunit sa kalaunan, kapag nakakuha ka na ng customer
at nabuo ang iyong sistema, magiging mas madali ang pamamahala at pag-unlad ng iyong negosyo. Paano mo ito maipapamuhay? Maging matiisin, ang bawat layunin o pangarap ay nangangailangan ng oras at tiyaga. Huwag mawalan ng pag-asa kapag nahirapan ka sa simula, sa halip gamitin ito bilang motibasyon na patuloy na magsikap. Magkaroon ng positibong pananaw, tanggapin na ang mga hamon at pagsubok ay bahagi ng pag-unlad. Kapag dumaan ka sa mahihirap na bahagi, isipin mo na ang mga ito ay nagdadala ng mga aral at pagkakataon para sa iyong paglago. Magplano at magsimula ng maliit, huwag matakot magsimula ng maliit o sa mga simpleng hakbang. Ang importante ay magpatuloy sa paggawa, kahit na mahirap, dahil bawat hakbang ay nagdadala ng progreso. Sa ganitong paraan, may papamuhay natin ang aral ni Thomas Fuller na ang mga bagay ay nagiging madali lang kapag ipinagpatuloy natin ang pagsisikap at hindi natin tinatanggihan ang mga pagsubok sa buhay. Ang paglalakbay ng 1,000 milya ay nagsisimula sa isang hakbang. Lao Tzu. Aral, kahit ang pinakamalaking pangarap ay nagsisimula sa isang simpleng aksyon. Halimbawa, sa halip na isipin kung paano siya yayaman agad, nagsimula si Brian sa maliit na negosyo at dahan-dahang lumago ito. Ang quote ni Lao Tzu ay isang magandang paalala na ang lahat ng malalaking bagay ay nagsisimula sa maliit na hakbang. Walang tagumpay na dumating ng mag-isa, kaya't mahalaga ang magsimula, kahit na sa pinakamaliit na aksyon. Halimbawa, 1. Pagsisimula ng negosyo. Kung nais mong magsimula ng negosyo, maaaring mukhang malaki ang mga hakbang na kailangan mong gawin, ngunit ang unang hakbang ay kadalasan ang pinakamahalaga. Maaaring magsimula ka sa paggawa ng plano, paghahanap ng mga resources, o simpleng pag-research sa industriya. Kapag nagsimula ka, mas madali nang magpatuloy at magtuloy-tuloy sa pag-abot ng iyong pangarap. 2. Pagpapabuti ng kalusugan. Kung nais mong magbawas ng timbang o maging mas malusog, hindi mo kailangang magsimula sa malaking pagbabago. Ang isang simpleng hakbang, tulad ng paglalakad ng 10 minuto araw-araw o pagbabawas ng matatamis na pagkain, ay makakatulong upang magsimula ka at magpatuloy sa mas malalaking hakbang sa hinaharap. Paano mo ito maipapamuhay? Huwag matakot magsimula sa maliit, ang malalaking pangarap ay hindi matutupad ng mag-isa. Mahalagang magsimula sa simpleng hakbang at maging matiyaga. Halimbawa, kung nais mong magtagumpay sa iyong karera, maaari mong simulan sa pagpapabuti ng iyong kasanayan o paghahanap ng mga mentor na makakatulong sa iyong paglago. Mag-focus sa proseso, hindi sa resulta, huwag agad magmadali na makita ang resulta ng iyong mga pagsisikap. Minsan, ang pinakamahalaga ay ang bawat hakbang na iyong ginagawa araw-araw. Kapag nakatuon ka sa proseso, madali mong matutunan at maramdaman ang pag-unlad. Magkaroon ng disiplina at konsistensya. Ang susi sa matagumpay na paglalakbay ay ang patuloy na paggawa ng mga hakbang, kahit na maliliit lang. Magtakda ng mga simpleng layunin at tiyakin na araw-araw ay may hakbang kang ginagawa para makamit ang iyong pangarap. Sa ganitong paraan, may papamuhay natin ang aral ni Lao Tzu. Kahit na ang pinakamalaking pangarap ay nagsisimula sa isang hakbang, kaya't mahalaga na magpatuloy sa paggawa ng kahit na pinakamaliit na aksyon upang makarating sa iyong mga layunin. Mas mabuting magsindi ng kandila kaysa isumpa ang kadiliman. Chinese proverb. Aral, sa halip na magreklamo, gumawa ng aksyon upang mapabuti ang sitwasyon. Halimbawa, sa halip na sisihin ang gobyerno sa kakulangan ng trabaho, nag-organisa si Ana ng isang skills training program para sa mga kabataan. Ang kasabihang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging proaktibo kaysa mag-focus sa mga negatibong bagay. Mas mabuti pang gumawa ng hakbang para baguhin ang isang sitwasyon kaysa magreklamo tungkol dito. Halimbawa, 1. Pag-aayos ng problema sa trabaho. Halimbawa, kung mayroong hindi pagkakaunawaan sa iyong team sa trabaho, imbes na magreklamo o magalit, mas mainam na magsimula ng bukas na usapan upang magkaintindihan at makahanap ng solusyon. Ang simpleng pagsindi ng kandila o pag-take ng action ay maaaring magbukas ng daan para sa mas magaan na relasyon at trabaho. 2. Pag-aalaga sa kapaligiran. Kung ikaw ay nababahala sa kalagayan ng kalikasan at ang dumi sa paligid, mas mabuting magsimula ka sa iyong sarili. Mag-organisa ng clean-up drive, magtanim ng puno, o mag-recycle kaysa magreklamo lang sa mga problemang ito. Ang maliit na aksyon ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa iba upang kumilos din. Paano mo ito maipapamuhay? Maging solusyon-oriented. Sa tuwing makakaranas ka ng problema o hamon, imbes na magreklamo, mag-isip ng mga hakbang upang ayusin ito.
Halimbawa, kung mayroong kakulangan sa iyong resources, magsimula sa paghahanap ng alternatibong paraan upang makuha ang kailangan mo. Magkaroon ng malasakit at inisyatiba, huwag asahan na ang ibang tao ang mag-aayos ng problema o magbibigay ng solusyon. Magtulungan tayo at magsimula sa ating mga sarili. Kung may kakulangan sa iyong komunidad, mag-organisa ng mga proyekto para matulungan ang mga nangangailangan. Magtulungan sa iba, ang pagiging proaktibo ay hindi nangangahulugang kailangan mong gawin ang lahat mag-isa. Makakatulong ang pagtutulungan upang magtagumpay sa mga layunin. Kung may mga hamon na kinakaharap ang iyong pamilya o kaibigan, maaari kang magbigay ng tulong o gabay sa kanilang sitwasyon. Sa ganitong paraan, maipapamuhay natin ang aral ng kasabihang ito. Sa halip na magreklamo, mas mabuting magsimula tayo ng aksyon upang baguhin ang ating sitwasyon at magdulot ng positibong pagbabago. Ang tunay na kaibigan ay isang kaluluwang naninirahan sa dalawang katawan. Aristotle. Aral, ang tunay na pagkakaibigan ay isang matibay na ugnayan ng puso at isip. Halimbawa, si Lito at June ay lumaki ng magkasama at kahit dumaan sa maraming pagsubok, hindi nila iniwan ang isa't isa. Ang kasabihang ito ni Aristotle ay nagpapakita ng malalim na kahulugan ng tunay na pagkakaibigan. Hindi lang ito tungkol sa mga kasamahan o magkaibang interes, kundi sa isang matibay na ugnayan ng mga puso at isipan na magkasama sa hirap at ginhawa. Halimbawa, 1. Pagkakaroon ng matibay na suporta sa hirap at ginhawa. Halimbawa, kung ikaw ay dumadaan sa isang mahirap na sitwasyon tulad ng personal na problema o kalusugan, ang tunay na kaibigan ay hindi lamang nananatiling kasama mo sa magagandang araw, kundi higit sa lahat, sila ang nariyan para magbigay ng suporta at gabay sa mga pagsubok. 2. Pag-unawa at pagtanggap sa kabila ng pagkakaiba. Ang mga tunay na kaibigan ay nagmamahalan at nagkakaintindihan kahit na may pagkakaiba sa opinyon, ugali, o pananaw sa buhay. Paano mo ito maipapamuhay? Maging tapat at open, ang tunay na kaibigan ay may malalim na koneksyon sa isa't isa. Maging open sa iyong nararamdaman at magbigay ng suporta. Ang pagiging tapat at bukas ay nagpapalalim ng inyong relasyon. Magbigay ng oras at malasakit, mahalaga ang oras at atensyon sa tunay na pagkakaibigan. Maglaan ng oras para makipagkita, makipag-chat, o magbigay ng tulong sa mga kaibigan mo, lalo na sa mga panahon ng kanilang pangangailangan. Magpakita ng malasakit at empatya. Ang tunay na pagkakaibigan ay nasusukat hindi lang sa magkasamang saya, kundi pati na rin sa paghahatid ng malasakit sa hirap ng isa't isa. Kung ang iyong kaibigan ay may problema, makinig ka at magbigay ng suporta. Ang lakas ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang pisikal na kakayahan, kundi sa kanyang di matitinag na kalooban. Mahatma Gandhi. Aral, ang tunay na lakas ay nagmumula sa loob at hindi sa panlabas na anyo. Halimbawa, bagamat may kapansanan, hindi sumuko si Maria sa kanyang pangarap maging guro at ngayon ay nagtuturo siya sa mga batang may espesyal na pangangailangan. Ang kasabihang ito ni Mahatma Gandhi ay isang magandang paalala na ang tunay na lakas ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung gaano siya kalakas sa pisikal na aspeto, kundi sa tibay ng kanyang kalooban at pananaw sa buhay. Ang lakas ng loob ay nagbibigay daan para malampasan ang mga pagsubok at hamon. Halimbawa, 1. Pagharap sa mga pagsubok. Halimbawa, kung ikaw ay dumaan sa isang mahirap na karanasan tulad ng pagkawala ng trabaho o pagkatalo sa isang layunin, ang tunay na lakas ay makikita sa iyong kakayahang magpatuloy at magsikap, sa halip na mawalan ng pag-asa. Ang tibay ng loob ay magbibigay sa iyo ng lakas upang magsimula muli at maghanap ng mga bagong pagkakataon. 2. Pagkakaroon ng malalim na paninindigan. Ang tunay na lakas ay makikita rin sa kung gaano mo pinaninindigan ang iyong mga prinsipyo at pananaw sa buhay. Paano mo ito maipapamuhay? Magpatuloy sa kabila ng paghihirap. Sa tuwing makakaranas ka ng kabiguan, alalahanin na ang tunay na lakas ay nasa iyong kakayahang magpatuloy. Huwag mong hayaang ang mga hamon o balakid ay magpahinto sa iyo. Patuloy na magsikap at maghanap ng solusyon sa iyong mga problema. Magtatag ng positibong pananaw. Ang pagkakaroon ng positibong pananaw ay nagbibigay sa iyo ng lakas upang harapin ang buhay. Ang iyong pananaw ay maaaring magbigay ng lakas hindi lamang sa iyo, kundi pati na rin sa iba. Palakasin ang iyong kalooban. Ang mental at emosyonal na kalusugan ay mahalaga sa pagpapalakas ng loob. Maglaan ng oras upang mag-reflect, magmeditasyon, o magdasal. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng iyong kalooban, magkakaroon ka ng mas matibay na pundasyon upang harapin ang anumang pagsubok.
Sa bawat aral na ating natutunan ngayon, isang bagay ang tiyak, ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay ng pagkatuto, pagsubok, at tagumpay. Ang mga salitang iniwan ng mga dakilang palaisip ay hindi lamang simpleng quotes, kundi mga patnubay na maaaring magbago ng ating pananaw, ugali, at direksyon sa buhay. Tandaan, ang kaalaman ay walang halaga kung hindi natin ito isasabuhay. Ang tunay na katalinuhan ay nasa kakayahang gamitin ang natutunan sa tamang paraan, sa ating trabaho, relasyon, at personal na pag-unlad. Maaari tayong matuto sa mga karanasan ng iba, pero nasa atin pa rin ang desisyon kung paano natin ito gagamitin. Aling aral ang pinakanakatulong sa'yo? I-comment ito sa baba at ibahagi ang iyong sariling karanasan. Gusto mo pa ba ng ganitong klaseng content? Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel, at i-click ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang susunod nating motivational videos.